Hi, welcome sa malupitang recap. Ang movie natin ngayon ay pinamagatang A Guy Thing. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Thank you. Nag-umpisa ang movie kay Paul na nag-celebrate ng kanyang bachelor's party kasama ang kanyang mga kaibigan. Ikakasal siya sa anak ng kanyang amo na si Karen, kaya sinusulit niya ang huling araw ng kanyang pagiging binata. Nagsagawa ng cheers ang best friend ni Paul na si Jim para maging masaya ang pagsasama nila ng kanyang magiging asawa. Kinalaunan, ang kapatid niya na si Pete ay nilapitan siya at nagkwento tungkol sa nabigo nitong pag-aasawa at sinabi yon ay isang miserableng karanasan. Pero sa kabila ng kanyang pinagdaanan, sinigurado nito kay Paul na magiging iba ang kapalaran nito dahil mabait ang mapapang-asawa nito. Napangiti si Paul at nagpasalamat sa payo ng kanyang kapatid. Kinalaunan, sinabi ni Paul kay Jim na ayaw niyang sumibak ng sino mang babae ngayong gabi dahil gusto niyang maging tapat sa kanyang mapapang-asawa. Kaya naman, sinabi niya kay Jim na sa kanya na muna ang lahat ng mga babae ngayon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga dancer ang pumasok para batiin at aliwin si Paul. Sa una ay hindi siya interesado pero nakuha ng isang maganda at malupit na babae ang kanyang atensyon. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa lapitan siya nito kaya nagkausap sila. Nagpakilala ang babae na si Becky at inamin nito na ito ang unang araw ng kanyang pagsayaw sa isang bachelor's party kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin. Natuwa si Paul sa katapatan nito kaya nag-alok siya na bilhan ito ng alak. Sumunod na araw, nagising si Paul mula sa tawag ng kanyang magiging biyenan at pagtalikod niya, nakita niya si Becky sa kanyang tabi. Agad siyang bumangon at lalo pa siyang nataranta nang malaman niya na paparating na ang kanyang magiging asawa. Sa takot, hinimok niya si Becky na magmadali nang umalis dahil parating na si Karen. Sa gulat, nagmadali nang magbihis si Becky habang si Paul ay nagmamadaling nilinis ang apartment at umaasang walang makikitang kaina-hinala ang kanyang magiging asawa. Mamaya pa ay nakabihis na si Becky at bago umalis ay pinayuhan nito si Paul na kumalma lang dahil walang mangyayaring maganda sa pagpapanik. Nag-aalangang sumang-ayon si Paul at pinaalis na si Becky. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Paul ang panloob ni Becky kaya nagpanik ulit siya nang malaman niyang nandyan na si Karen. Nagmadali siyang maghanap ng matataguan hanggang sa nagpasya siyang ilagay ito sa tangke ng inodoro. Pagkatapos, nakapasok na ang walang muwang na si Karen at kinamusta nito ang party. Sinubukan ni Paul na manatiling kalmado at sumagot siya na ayos lang. Binigyan siya ni Karen ng damit para sa kanilang magiging hapunan at habang sila ay nag-uusap, nakita ni Paul ang bulaklak na naiwan ni Becky. Kaya naman, agad niyang hinalikan si Karen habang itinatago ang bulaklak sa sopa. Ang walang kamalay-malay na si Karen ay ngumiti lang at agad nang umalis dahil marami pa itong aasikasuhin para sa kanilang kasal. Pag-alis nito, agad na pumunta si Paul sa bahay ni Jim. Tinanong niya ang kanyang kaibigan at sinubukan pagdugtungin ang malabong nangyari kagabi. Gayunpaman, sinabi ni Jim na sobrang lasing din siya kagabi at walang maalala. Sinabihan siya nito na kalimutan na ang nangyari at iginiit na napakaswerte niya dahil nasibak niya ang maganda at malupit na si Becky. Gayunpaman, nakaramdam si Paul ng matinding pagkadismaya at gusto niyang aminin ang lahat ng nangyari kay Karen. Tumutol dito si Jim at binalaan si Paul na kapag umamin ito, masisira ang kanilang relasyon. Tiniyak nito kay Paul na ang ganong uri ng pangyayari ay natural sa isang bachelor's party. Pagkatapos makapag-isip, nagpasya si Paul na ilihim na lang ang nangyari kagabi. Sumunod, pumasok na siya ng trabaho at iniisip na magiging normal lang ang lahat pero hindi inaasahan na makikita niya ulit si Becky na nagtatrabaho bilang isang cashier sa tollgate. Tinanong niya ito kung sumasayaw pa ba ito kaya sumagot ito na natanggal na ito bilang isang dancer. Sinubukan ni Paul na makaalis agad pero lalo siyang nagkaproblema matapos na aksidenteng maisara ni Becky ang gate. Humingi agad ng paumanhin si Becky at sobrang hindi makapaniwala si Paul sa mga nangyayari. Pagkarating sa opisina, dumiretso siya sa kanyang amo na si Ken, ang ama ng kanyang magiging asawa. Nagalit ito dahil hindi siya nito inimbitahan kagabi kaya kinakabahan na sinabi ni Paul na boring ang naging party. Habang sila ay nasa pagpupulong, nakaramdam si Paul ng pangangati sa kanyang espada. Sinubukan niya itong kamutin pero bigla siyang tinawag ni Ken para ipresenta ang kanilang proyekto. Nagatubiling tumayo si Paul pero wala siyang pagpipilian. Habang nagpipresenta, tumindi ang pangangati sa espada ni Paul kaya nagmadali siyang tumakbo ng banyo. Doon ay nalaman niya na meron siyang crabs o kuto sa kanyang alaga. Sa takot ay nagmadali siyang pumunta sa batika at pabulong na nagtanong kung meron silang gamot sa crab sa maselang bahagi ng katawan. Gayunpaman, malakas na nagtanong ang pharmacist sa kasamahan nito kung nasaan ang gamot kaya pinagtinginan si Paul ng mga tao. Dahil sa kahihiyan, sinubukan niyang umalis na pero nakasalubong niya ang kanyang biyenan na si Sandra. Biglang nakisali ang pharmacist sa kanilang pag-uusap at binanggit ang tungkol sa crabs.
Pero agad na sinabi ni Paul na merong masarap na crabs recipe ang pharmacist. Naging interesado ang kanyang biyenan kaya inalok nito ang pharmacist na maging chef nila sa nalalapit nilang handaan. Iginiit nito na kaya nitong magbayad ng $500 kaya agad na sumang-ayon ang pharmacist. Nang gabing iyon, isinama ni Paul ang kanyang mga magulang sa bahay ni Karen. Nang puntahan nila ang mga kamag-anak ni Karen, sobrang kinilabutan si Paul nang makita si Becky. Lumalabas na pinsang buo ito ni Karen. Agad na umalis si Paul habang nag-uusap ang magpinsan tungkol sa hiwalayan ni Becky at sa siraulo nitong kasintahan. Maya-maya ay napansin ni Karen ang pagkawala ni Paul kaya hinanap niya ito. Kalaunan ay nakita niya itong nagtatago sa ilalim ng mga damit. Tinanong ni Karen kung ano ang ginagawa nito at sagot ni Paul ay sinusubukan niya lang na matulog. Nagtataka si Karen sa kakaiba niyang kinikilos pero mas pinili niyang hindi ito pansinin. Habang pababa sila, nakita ulit ni Paul si Becky kaya nagmadali siyang pumasok ng banyo at nagpanggap na masama ang tiyan. Nang magtipo na ang pamilya para sa hapunan, nagpasya si Paul na tumakas mula sa bintana ng banyo. Umakyat siya ng puno pero hindi sinasadya na babagsak siya sa sasakyan ni Karen kaya nag-alarm ito. Agad na lumabas ang lahat para malaman ang nangyari kaya nagmadali si Paul na magtago sa puno. Hindi nagtagal ay nagpasya siya na bumalik sa banyo pero bumagsak siya sa kanyang pagbaba kaya napasigaw siya. Nag-aalala si Karen na baka talagang masama ang pakiramdam ni Paul. Hindi nagtagal ay lumapit din ang buong pamilya at nag-aalala para sa kanya. Para isalba ang sarili, sinabi ni Paul sa kanila na bumubuti na ang kanyang pakiramdam at kailangan niya lang mapag-isa muna. Nang mag-alisa na ang lahat, lumabas na si Paul sa banyo at sinabi kay Karen na ayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Pero nang pababa na sila ng hagdan, biglang bumalik si Becky para kunin ang naiwan niyang bag at sa pagkakataon na ito ay wala nang nagawa si Paul kundi ang harapin ito. Nagpakilala siya kay Becky na tila ngayon lang sila nagkita at agad na niya itong inihatid sa labas. Ikinwento ni Karen kay Paul ang tungkol sa pakikipaghiwalay ni Becky sa kasintahan nito na si Ray, isang siraulong pulis na ginagamit ang kanyang awtoridad para mambuli ng mga tao. Nakaramdam ng pagkabalisa si Paul pero mas pinili niya na huwag na lang itong isipin. Sumunod na araw, nagsukat si Paul at kanyang kapatid na sipit ng kanilang susuotin para sa kasal. Hindi na nakayanan ni Paul na itago ang kanyang lihim kaya inamin niya sa kanyang kapatid na sinibak niya ang pinsan ng kanyang magiging asawa. Nagulat si Pete kaya nagtanong ito kung bakit ito nagawa ang ganong bagay kay Karen na isang maganda na at mabait pang babae. Iginiit ni Paul na ayos naman si Becky at alam niyang ililihim din ito ang nangyari sa kanila. Nagbabala si Pete na baka aminin ni Becky ang nangyari sa kanila kapag nalasing ito. Dahil dito ay nabahala si Paul. Para makatiyak, agad siyang pumunta kung saan nagtatrabaho ngayon si Becky. Nag-uusap sila ng saglit pero nang banggitin ni Paul ang tungkol sa nangyari sa kanila, biglang nagalit si Becky at ipinaalala kung paano siya nito itinaboy sa kanyang apartment para itago ang katotohanan na ikakasal na siya sa kanyang pinsan. Agad na humingi ng tawad si Paul at nangako na hindi na niya iyon uulitin. Kinalaunan na ibinunyag ni Becky na wala talagang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Inamin niya na sumama siya sa apartment pero bago pa sila magbakbakan, bigla na siyang nakatulog. Hindi naniniwala si Paul dahil nahawa siya ng crabs dito. Galit na sumigaw si Becky at sinabing wala siyang ganong sakit. Sinabi nito na marahil ay nakuha niya ito sa upuan ng banyo. Doon ay naalala ni Paul ang lalaki na gumamit ng banyo bago siya. Ngayong malinaw na ang lahat, hiniling ni Paul kay Becky na ilihim ang nangyari. Mabuti na lang ay pumayag si Becky at sinabi na ayaw niya rin na makasira ng relasyon. Kinagabihan, late na nakarating si Paul sa studio kaya agad siyang humingi ng tawad kay Karen. Sinubukan nilang mag-ensayo ng sayaw para sa kanilang kasal pero mukhang nahihirapan si Paul. Nakisali ang instructor para turuan siya kaya naiwan si Karen sa tabi at napaisip. Habang pauwi, tinanong ni Karen kung nakapag-book na ba ito ng string quartet pero sinabi ni Paul na gusto nito na isang banda ang tumugtog para sa kanilang kasal. Tinignan siya ng masama ni Karen kaya wala nang nagawa si Paul kundi pumayag. Kinalaunan ay hinatid na ni Karen si Paul sa apartment nito at habang papasok na siya, biglang nagpakita si Ray at sinuntok siya. Pagkatapos, kinwelyuhan siya nito dahil sa pagsibak kay Becky. Sinubukan ni Paul na magpaliwanag pero inilabas ni Ray ang mga larawan nila ni Becky na magkasama sa kama na walang saplot. Ibinunyag ni Ray na kumuha siya ng pribadong investigador para sundan si Becky at sinabi nito sa kanya na nagkamali siya ng sinibak. Patuloy siyang binuli ni Ray sa pamamagitan ng pagsaboy ng mga pagkain sa kanya. Pagkatapos siya nitong pahirapan, inilagay siya nito sa basurahan kasama ang mga larawan. Nang bumalik si Karen sa apartment ni Paul, nakita niya ang mga pinamili sa lupa at kinalaunan ay nakita niya si Paul na lumabas sa basurahan. Tinanong ni Karen kung ano ang nangyari, kaya sumagot si Paul na hinold up siya ng malaking tao. Pag-alis nila, binuksan ng isang batang lalaki ang basurahan at kinuha ang mga larawan. Kinalaunan, dumating ang mga pulis at hiniling kay Paul na ilarawan ang umatake sa kanya. Nagbigay siya ng mga maling pahayag at gumawa ng gawa-gawang kwento.
Gayunpaman, nagsimulang magduda ang mga pulis kaya nagtanong pa ito ng nagtanong. Dahil dito ay nainis si Karen kaya pinaalis na niya ang mga ito. Pinagpahinga muna ni Karen si Paul sa kama at pumunta siya ng banyo. Doon, natuklasan ni Karen ang salawal ni Becky na nakatago sa loob ng inodoro. Galit siya nitong kinumpronta at ang nauutal na si Paul ay sinabi na balak niya sana itong ibigay sa kanya bilang regalo. Nagtanong si Karen kung bakit marumi na ito, kaya nagpanggap na galit si Paul sa tindahan na nagbenta sa kanya ng maruming salawal. Hindi pa rin kumbinsido si Karen at pinakiusapan siya na sabihin ang totoo, pero sinabi ni Paul na totoo ang kanyang kwento. Determinado si Karen na malaman ang katotohanan, kaya tinawagan nito ang tindahan na tinutukoy ni Paul. Sinagot ng cashier ang kanyang tawag, kaya tinanong niya kung bakit nagbenta ito ng maruming salawal sa kanyang kasintahan. Bilang isang lalaki, agad na napagtanto ng cashier kung ano ang nangyayari, kaya gumawa ito ng istorya tungkol sa mga bata na naglagay ng maruruming salawal sa kanilang mga istante. Humingi ito ng paumanhin at nag-alok ng refund para sa kanyang kasintahan. Sa wakas ay naniwala na si Karen kay Paul at humingi ito ng kapatawaran sa pagdududa nito. Nang akalain ni Paul na ayos na ang lahat, biglang dumating ang kapitbahay niyang pastor na si Mr. Ferres, dala ang kanyang mga larawan. Ito ang ama ng bata na kumuha ng mga larawan at galit siya nitong inakusahan sa pag-promote ng kabastusan sa kanyang anak. Nang palabas na si Karen, agad na kinuha ni Paul ang mga larawan at itinago sa kanyang pantalon. Nagawa niya maayos ang sitwasyon at pumasok na sila ni Karen sa loob. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta ng banyo para sunugin ang mga larawan at itapon sa bintana. Pero ilang sandali lamang ay kinuha ulit ito ng anak ng pastor. Maya-maya ay kumatok ulit ang pastor, dala ang mga sunog na larawan. Humingi ulit ng tawad si Paul at mabilis na bumalik sa loob. Kinalaunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Becky na nagsasabing meron pang mga larawan si Ray at gagamitin ng mga iyon pang blackmail sa kanila. Iminungkahi ni Becky na pumuslit sila sa apartment ni Ray para kuhanin ang mga ito at pumayag dito si Paul. Sumunod, sinundo niya si Becky at pumunta na sila sa bahay ni Ray. Nagawa nilang makapasok sa loob kaya sinimulan na nilang hanapin ng mga larawan. Nang makita na ito ni Becky, aksidenteng nasagi ni Paul ang isang estatwa kaya nagising ang aso ni Ray. Mabilis silang nagtago sa banyo at hinintay na umalis ang aso. Gayunpaman, naghintay lang ito kaya wala silang magawa kundi ang maupo at mag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaisip si Becky ng plano. Binuksan niya ang pinto para makulong ang aso sa loob at mabilis na silang tumakbo palabas ng apartment. Habang pauwi, nagkaroon ng masayang oras ang dalawa at alaman na marami silang pagkakapareho. Kinalaunan, ibinaba na ni Paul si Becky at nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang pauwi na siya sa kanyang apartment, nakita siya ni Ray. Pinahinto siya nito at inaresto dahil meron daw siyang droga sa loob ng kanyang sasakyan. Sa istasyon ng pulis, binyantaan siya ng mga pulis at sinabihan na aminin ang kasalanan. Iginiit ni Paul na tinaniman lang siya at nagsimula siyang magkwento kung bakit galit sa kanya ang pulis. Inabot ng ilang oras ang kanyang kwento at maya-maya lang ay pumasok ang ilang investigador at pinakiusapan si Paul na magsuot ng wire para mailantad nila ang tiwaling ugali ni Ray. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Paul at hindi nagtagal ay pinalaya na siya. Sumunod na araw, late siyang dumating sa kanilang rehearsal dinner. Pumunta siya ng kusina para kumustahin ng pharmacist na naging chef at nagulat siya dahil marunong pala talaga itong magluto. Gayunpaman, hindi niya alam na naglagay ang pharmacist ng mahiwagang damo sa bawat pagkain. Dahil dito, sobrang lakas ng naging tama ng lahat at hindi nila mapigilan na tumawa. Maya-maya ay nag-cheers si Pete kay Karen at ikinwento kung paano sila unang nagkakilala. Sinabi nito na kung wala lang siyang sabit ng mga panahong iyon, malamang ay niligawan niya ito. Nanahimik ang lahat kaya agad na binago ni Pete ang topic at bumalik sila sa tawanan. Masaya si Karen dahil naaalala pa rin ni Pete ang kanilang unang pagkikita. Iginiit ni Pete na naalala rin niya ang kantang tumutugtog ng araw na iyon at parang kinilig dito si Karen. Hindi naging komportable si Paul sa kanilang usapan at dumagdag pa ng aminin ni Karen na naaalala din ito ang bawat detalye nung unang pagkikita nila ni Pete. Tahimik silang pinagmasdan ni Paul at napagtanto niya na ang dalawa ay tila sa isa't isa. Pumunta siya ng kusina para kausapin ng kanyang ina na si Dorothy at tinanong kung bakit ito minahal ang weirdong si Buck. Ipinaliwanag ng kanyang ina na komportable itong ipakita ang totoong siya kapag kasama ito at tanggap nila ang pagkatao ng isa't isa. Tinignan ni Paul si Becky at napagtanto niya kung gaano siya kakomportable na ipakita ang kanyang sarili kapag kasama ito. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Paul sa kanyang apartment kung saan naghihintay sa kanya si Ray. Maingat na ipinaalam ni Paul sa investigador ang tungkol sa pagpapakita ni Ray. Hindi alam ni Ray na nakawire si Paul kaya nagsimula itong magyabang sa pagpapahirap ng mahihinang tao at pinagmalaki pa ang pagtanim ng droga sa sasakyan nito para pagbintangan siya. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Ray, agad nang pumasok ang investigador at inaresto si Ray.
Sumunod, dumating na ang araw ng kasal. Sa banyo, habang tinutulungan ni Pete si Paul na maghanda, napansin nito na tila stress siya. Sinimulang ikwento ni Paul ang mga nangyari nitong buong linggo mula nang masibak niya si Becky hanggang sa mga pinagdaanan niya mula sa siraulo nitong ex na si Ray. Tiniyak ni Pete na magiging maayos din ang lahat at pagkatapos nitong umalis, kinilabutan si Paul nang lumabas ang ama ng kanyang magiging asawa mula sa isang toilet. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi niya inaasahan na ayos lang ito sa kanyang magiging biyenan at sinabi nito na normal lang iyon sa mga lalaki. Kinalaunan, umupo na ang mga bisita at sabik na hinintay ang ikakasal. Nilapitan si Paul ng kanyang kapatid at ipinaalam na nagkasakit ang pari, kaya ang magkakasal na lang sa kanila ay si Mr. Ferres, ang pastor na nakakita ng kanilang mga larawan. Nang dumating na ang sandali na maglalakad na si Karen sa pasilyo, sa halip na tradisyonal na kanta ang tumugtog, rock and roll ang tumugtog sa simbahan. Si Jim ang umupa sa banda, at kahit nagalit si Karen, sinubukan niyang manatiling kalmado. Nang makarating na sila sa harap, sinimulan na ng nakasimangot na pastor ang seremonya sa pamamagitan ng pagtanong kung may tumututol ba sa kasal. Inulit nito ang tanong ng maraming beses at si Paul na sobra nang nagigilty ay sa wakas ay inamin na meron siyang nagawang kasalanan. Sinabi niya kay Karen na hindi sila ang bagay para sa isa't isa kaya nagpasya siyang hindi na ituloy ang kanilang kasal. Agad na sinamantala ni Pete ang sandali para ipagtapat ang matagal na niyang nararamdaman kay Karen at hilingin na siya na lang ang pakasalan nito. Pumayag si Karen at sabay silang tumakbo palabas ng simbahan. Ngayon malaya na at magaan ang pakiramdam, tinitigan ni Paul si Becky at matamis siya nitong ningitian. Ngayong wala nang pumipigil kay Paul, nagpasya na siyang ligawan si Becky pero sa kasamaang palad ay nakasakay na ito ng taxi pauwi. Desperado siya kaya hinabol niya ang taxi hanggang sa mapansin siya nito. Hinihingal itong kinausap ni Paul at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na itigil ang kasal. Walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ito at halatang nagustuhan ito ni Becky. Sumakay sila ng taxi papunta sa bagong kabanata ng kanilang buhay. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.